Ang manugang kong trilyonaryo. Kabanata 461. Revenge. Siyempre kailangan mong magiganti, pero huwag kang mag-alala. Kung sasaktan mo ang kapatid ko, siguradong hindi siya makakatakas, o ipapakilala ko pa ba si Brother Yao, sa Old North Street. Napakaganda ng wishful thinking ng malakas na lalaki. Tumingin siya sa malayong lugar, at wala masyadong tao, pero lalaki at babae lang. Gayunpaman, nang sisimulan na ng malakas na lalaki ang kanyang mga kamay, nakita ng kanyang mga mata si Miss Emily Shue na nakatayo sa likod ni Andrew Cheng, at nagulat siya sa langit at lupa, pakiramdam niya ay maliwanag at bulag ang kanyang mga mata. Masyadong maganda. Ito ang pinakamagandang babae na nakita niya. Ang kapatid na Yao na ito ay ang boss ng Laobei Street, at ang kanyang mga kapatid na lalaki number 40 at number 50 ay may ilang katayuan. Ngunit kahit siya ay hindi pa nakakita ng magandang babae na tulad ni Emily Shue, lalo na ang ganoong ugali, nangingibabaw. Boss, huwag kang gagalaw. Tanong ng lalaking nakasaklay. Go! Napalunok si Brother Yao at nanlilisik ang kanyang mga mata, tinitigan si Miss Emily na may duling na mga mata, ang lalaki ay may kapansanan, ang babae ay kinuha. Ang dosenang lalaking ito ay likas na naaakit sa kagandahan ni Miss Emily, at dahil sinabi ito ng kanilang amo, natural na naiintindihan nila ito, at inalis muna ang pulubi na lalaki. Tapos itong babaeng ito. Matapos makinig sa mga salita ng malakas na lalaki, sumimangot si Emily Shue, at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng matinding pagkasuklam. Ha! Mukhang disgrasya ang magmukhang maganda. Bigla kong naramdaman na masyadong delikado ang kasama ka. Dapat, bayaran mo ako ng protection fee. Nilingon ni Andrew Cheng ang kanyang ulo upang tingnan si Miss Emily, at tila hindi niya inilagay sa kanyang paningin ang dosenang gangster o higit pa sa kanyang harapan. Nako, stupid boy. Kapag malapit na siyang mamatay, good mood pa siya. Sumulyap ang malakas na lalaki kay Andrew Cheng, hehe. Ngumiti, at patuloy na pinahahalagahan ang kagandahan ni Miss Emily. Ngunit mayroon siyang higit sa isang dosenang mga kapatid, at natural na talunin si Andrew Cheng. Kaya't hindi kinuha ng pansin ng malakas na lalaki si Andrew Cheng sa kanyang mga mata, kaya't patuloy siyang nakatitig sa kagandahan ni Emily Shue, kahit nahulaan kung ano ang suot ni Miss Emily, o kung bakit napakaganda ng kanyang katawan. Hindi nakayanan ni Miss Shue ang kanilang mapang insultong mga mata, ibinaba ang bag, pinisil ang kanyang kamao, handang sumugod palabas. Gayunpaman, nang humakbang siya, pinigilan siya ni Andrew Cheng. Sabi ko nga sa'yo, ipaubaya mo na sa akin ang mga ito, di mo naman kailangang gawin, manood ka na lang, sa gilid. Sinulyapan ni Andrew Cheng ang palda na suot ni Miss Emily, at saka, hindi mo ito maipapakita. Kung maubusan ka, hindi sila magiging mura. Pagkatapos ng lahat, muling tumayo si Andrew Cheng sa harap ni Emily Shue. Bagamat napakaganda ng hitsura ni Miss Emily, tiyak na hindi siya ang uri ng florera. Siya ay natural na hindi sumasang-ayon na siya ay ininsulto ng ilang mga gangster. Sa sandaling naisip ito ni Miss Emily, ang dalawang figure sa kanyang harapan ay sumugod na, at ang bilis ay napakabilis. Ang dalawang lalaking ito ay sumugod mula sa labas, at ito ay pakiramdam ng isang trapeze o parang nag-a-acrobat, na nahulog sa isang napaka-eleganteng postura sa isang dosenang magkahalong bilog. Biglang naramdaman ni Miss Emily na naramdaman niya ang panunood ng action movie. Sobrang chic talaga ng poster ng dalawang ito. Saan galing itong master? Napakalakas ng kasanayan. Sa oras na ito, hindi pa rin naiintindihan ni Emily Shue na ang mundo ay higit pa sa kanyang nakita. Ang mga hindi kilalang aspeto na nakatago sa lupa ay tahimik na lumilitaw sa harap ng kanyang mga mata. Ang mga hangal na iyon ay hindi kasing taas ng mata ni Miss Shue. Nararamdaman na lang nila na may bulaklak sila sa harap nila, at may malamig na simoy ng hangin sa kanilang mga ulo na may panginginig, at pagkatapos ay dalawang figure ang lumitaw sa harap nila. Pagkapasok ng dalawang lalaking ito, agad silang tumalikod at humarap kay Andrew Cheng sa napakagalang na postura, kalahating yumoko. Master, pangalawang Panginoon, hayaan mo kaming protektahan ka ng palihim, huli na kami. Sabay na sabi ng dalawa. Well, hindi pa huli ang lahat. Ang sulok ng bibig ni Andrew Cheng ay pumukaw ng ngiti. Ang pangalawang tiyuhin. Sa madaling salita, bumalik sa Xiangyang ang pangalawang tiyuhin. Pagkatapos ay tumindig ang dalawang lalaki, lumingon at tumingin sa pulutong ng malalaki at maliliit na mata sa paligid nila, at agresibong nagtanong, Guro, ano ang gagawin namin sa mga taong ito? Paano hinahawakan ng pangalawang tiyuhin ang gaya nito noon?
Tanong ni Andrew Cheng. Sumagot ang isa sa kanila na patay silang lahat. Pinatay lahat. Matapos marinig ito, biglang nanigas si Emily Xu. Sa kanyang mga propesyonal na gawi, natural na malakas ang kanyang paningin, at malinaw na nararamdaman niya ang malakas na intensyon ng pagpatay mula sa isa sa kanila, tulad ng isang espadang matalim. Napakatotoo ng pagpatay kaya biglang naramdaman ni Miss Emily na ang kamay ng lalaki ay dapat na puno ng dugo. Ang lalaking ito, na mahigit 1 metro ang haba, ay mas maikli kaysa kay Andrew Cheng, may itim na buhok at dilaw na mukha, at nakasuot ng itim na suit. Ang kanyang katawan ay hindi masyadong malakas, ngunit naglalaman ito ng natutulog na intensyon na pumatay. Lalo na yung mga mata na puno ng chill. Oo, isang natutulog na balak na pagpatay. Tila hanggat tumanggo si Andrew Cheng, mabilis na makakalabas ang lalaki at mapatay ang lahat ng 12-dosenang gangster na naruroon. Ang isa pang tao, ang parehong figura, ay isa ring natutulog na tigre. Ito ang dalawang pinakadelikadong dalawang tao na matagal nang nakita ni Miss Emily, at ang dalawa sa kanila ay lubos na gumagalang kay Andrew Cheng. Naku, nakalimutan ni Miss Emily, si Andrew Cheng ang pinakamapanganib na tao. Hindi, nakatayo pa rin siya sa harapan niya, nakataas ang sulok ng bibig niya. Kahit na nagulat sa wala, ang profesional na instinct ni Emily Xu ay sumigaw, hindi. Narito ang kalye ng Xiangjiang, paano ka makakapatay ng mga tao ng basta-basta. Sa kasong ito ay magdadala ng hindi masusukat na mga kahihinatnan. Para din siya sa ikabubuti ni Andrew Cheng. Bagamat alam niyang may magandang relasyon ang kabilang partido kay Louis Ming, ang Director General ng Police Academy, kung kailangang gumawa ng gulo, ay hindi ito madaling tapusin. Mukhang hindi narinig ng dalawang tao ang mga salita ni Miss Emily, hinihintay nila si Andrew Cheng na mag-utos. Napangiti ng mahina si Andrew Cheng, kung gayon, bigyan mo sila ng kaunting aral, huwag mo lang silang patayin. Ngunit ang mga salita ni Andrew Cheng ay hindi nahulog, at narinig niya na ang nangungunang kapatid na Yao ay sumigaw, ang daming kalokohan. Mayroon ding dalawang katulong para sa kanyang ina. Mga kapatid, hayaan si Lao Su na mamatay. Ipaalam sa kanila ang husay ni Brother Yao ni Lao Bei. Mahigit 100 gangster na may mga armas, hindi ba nila kayang talunin ang 3 lalaki ng walang kamay? Sa utos ni Brother Yao, lahat ng mga gangster ay nagtaas ng kanilang mga braso at pinalibutan sila. At sa isang iglap, biglang bumunot ng pistola sa baywang ang lalaking nagsabing patay na siya. Sa sobrang takot ng malakas na lalaki ay natulala siya sa oras na iyon. Natigilan siya saglit, at nang makakita ng malinaw, nagmamadali siyang bumalik. Ito ay talagang nangaagaw. Ang kanyang ina, ngunit para lamang makita muli ang eksena, ay nakatagpo talaga ng isang walang awa na hamak na may baril. Isa pang lalaking nakasot ang bumunot at hinawakan ito mula sa kanyang baywang, ngunit kasabay ng pagkaway ng kanyang palad, 2 pilak na punyal ang lumitaw sa kanyang kamay. Napakatulas ng punyal. Sa pagtingin pa lamang nito, nakaramdam na ng lamig ang 100 o higit pang nalilitong mga tao, na hindi nang ahas na sumulong. 2 tao lang iyon, at ang biglaang pagsabog ng momentum na ito ay biglang napigilan ang 12 ng mga tao sa kabilang panig. Magtinginan sila isa-isa, nag-aalangan na humakbang pasulong. Si Andrew Cheng at Emily Xu ay nakatayo sa likuran nilang dalawa, ang isa ay mukhang hippie na may ngiti sa mukha, at ang isa ay medyo kinakabahan. Nang makita ni Miss Emily ang baril sa kamay ng lalaki, orihinal na gusto niyang pigilan ito, ngunit nalaman niyang hinihila ni Andrew Cheng ang kanyang maliit na kamay sa sandaling ito, na kumukurap sa kanyang sarili. Sa pagkakataong ito, matagal ding natigilan si Emily Xu, hindi alam kung ano ang sasabihin. Wow! Akala mo talaga matatakot si Lao Su kapag bumunot ng larwang baril. Ang nanay niya, sa tingin mo ba Hollywood ito? Napasigaw ang batang nakasaklay nang makitang mali ang sitwasyon. Kabanata 462. Ngayon, si Brother Yao ay dinala ng kanyang kapatid upang suportahan ang kanyang sarili. Kung hindi siya maglakas loob na magsimula sa oras na ito, mapapahiya siya. Bukod dito, taos-puso niyang inisip na ang baril sa kamay ng kalaban ay larwang baril. Paano makakapaglabas ng tunay na baril ang sinuman sa lipunang ito? Gayunpaman, sa sandaling bumaba ang boses ng bata, isang nakakabinging putok ng baril ang sumabog sa kanyang tainga. Nakita niya mismo ang baril ng lalaki na pumutok sa kanyang sarili, ngunit saglit lang, naramdaman niyang nabasa na niya ang kanyang pantalon.
Siya ay lumaki ng husto, hindi pa siya nakarinig ng ganoong tunay na putok, at hindi niya inaasahan ang tunog ng isang bala na tumawid sa kanyang mga tainga, napakakilabot. Saglit lang pinalambot ng nakasakli ang mga binti at hindi na makatayo, pasuray-suray at bumagsak sa lupa, sabay diretsyong natakot. Ang lalaki ay nahulog sa lupa at sa wakas ay natanto ang isang bagay pagkatapos ng ilang segundo, wow ang kanyang mga braso at sumigaw. Nang makitang ang lalaki ay talagang isang tunay na lalaki, hindi na mapakali si Brother Yao, at mabilis siyang sumigaw, tumakbo. Tumakbo siya ng mas mabilis kaysa sa kanyang mga kapatid, ibinaling ang kanyang mukha at nagmamadaling pumunta sa driver's seat. Ang kargamento na ito ay talagang gustong umalis sa isang grupo ng mga kapatid upang makatakas. What a international joke, totoong lalaki yan. Pwedeng pumatay ng tao. Kung ayaw niyang i-drive ang sarili para makatakas sa buhay niya, dapat ba siyang mag-iwan ng taong mamamatay sa kanila? Gayunpaman, si Brother Yao ay hindi pa nakakatakbo ng ilang hakbang, at isang itim na anino ang sumilay sa kanyang harapan, siya ay pinigilan ng lalaking may hawak na baril. Ang lalaking ito na nakasot ay ang taong katabi ni Master Aurelio Cheng. Siya ay isang maingat na piniling-piling tao, at si Aurelio Cheng ay nananatili upang protektahan si Andrew Cheng, ang kanyang mahal na pamangkin. Nakikipag-usap siya sa isang walang kwentang kapatid na tulad ng Brother Yao. Naramdaman lamang ni Brother Yao ang bulaklak sa kanyang harapan, at nakita niya ang lalaking may baril na nakatayo sa kanyang harapan sa sandaling ito. Kailan siya dumating? Hindi ka ba nakatayo lang dyan 5 o 6 na metro ang layo sa iyo? Bakit siya nakatayo sa harap ng kanyang mga mata sa pagliko na ito? Nang makitang nasa ulo niya ang dulo ng itim na butas, si Brother Iso sa oras na ito ay natatakot na gumawa ng anumang aksyon. Gayunpaman, nabasag lang ang kanyang lalamunan at sumigaw ng tumakbo, at hindi siya inasikaso ng kanyang 12 ng mga kabataang kapatid. Hindi nila napansin na napatigil ang kanilang kapatid sa sandaling ito, at hawak pa rin nila ang kanilang mga ulo ng mga baril. Sa oras na ito, isa pang lalaking nakasuot ng itim na suit ang bumaril ng punyal sa kanyang kamay. Ang pilak na liwanag sa palad ng palad ay gumuhit ng isang magandang arco, tulad ng mahahabang mata, at tumagos dito. Mabagal na tumatakbo ang hita ng dalawang lalaki. Ang dalawang lalaki ay agad na bumagsak sa lupa, hawak ang mga hita na nagbuhos ng dugo, at naglabas ng isang kakila-kilabot na alulong. Hindi pa tapos. Siya ay sumugod palabas gamit ang isang palaso, hinugot ang punyal mula sa kanilang magkabilang binti, at pagkatapos ay sumugod sa nakakalat na pulutong. Ilang sandali pa, napahiga ang lupa, lahat ay may hawak na mga braso o hita, at nahulog sa isang pool ng dugo, umaangal. Pakiramdam ni Miss Emily Shaw ay hihimatayin na siya, anong kasanayan ito, nakakapangilabot. Makatotohanan kaysa sa mga pelikula sa Hollywood. Wala pang isang minuto, mahigit 12 maliliit na punk ang nahulog sa lupa. Bagamat hindi sila nakamamatay, hindi sila makatakas. Ngayon ay nakatayo pa rin ang amo ng malakas na gangster, pero parang kinikilabutan at nanginginig ang mga paa. Masyadong nakakakilabot ang husay ng 2 taong ito, wala pang isang minuto, ngayon lang higit sa 12 gangster na mayabang at makapangyarihan, actually lahat ay natamba. At malinaw na ang lalaking nakasot na may dalang punyal ay madaling mapupuna silang lahat dito. Hindi na naglakas loob si Emily Shaw na mag-isip, medyo nabigla siya. Dahil ang lalaking nakasakli ay nahulog sa lupa ng maaga, hindi siya ninakawan. Kuya, tumayo ka. Gawin mo, 3 lang sila. Ang lalaking nakasakli, nang makita niyang dumating na ang mga tauhan ni Brother Yao, nabalisa siya sa kanyang puso. Kung nahulog sila, hindi ba nila ito ipinaliwanag dito? Malakas na naghiyawan ang mga paninda. Natakot talaga siya sa putok ng baril kanina lang. Takot na takot ang kanyang puso. Ang bagay ngayon ay orihinal na kinuha niya muna. Kung hindi makatayo ang magkapatid, dapat siya ang pinakanamatay. Masyadong kalokohan. Naiinip na sabi ng lalaking may hawak ng baril, madaling itinaas ang nguso, itinuro ang mga saklay, at isang bala ang bumulwak, na tumama sa sementadong sahig sa harapan niya. Ang bala at graba na tumalsik sa lupa ay tumama lang sa kanyang mukha, at siya ay napasigaw sa isang iglap. Kung itinaas lang niya ng kaunti ang nguso kanina, dapat headshot ang saklay. Pagkatapos ng isang pagbaril, muling inilagay ng lalaking nakasot ang nguso sa ulo ni Brother Yao, napakamapanghamak na malamig na boses, maglakas loob na tamaan ang ideya ng master, talagang hindi ka natatakot sa kamatayan. Hindi nang ahas si Brother Yao na mang-istorbo sa sandaling ito.
Tumingin siya sa lalaking nasa harapan niya, at nakita niya ang buong pang-aalipusta at matinding pagpatay sa kanyang mga mata. Parang basta tumango yung lalaki sa likod mapupunit siya sa ulo. Dahil sa ganitong uri ng tunay na intensyon ng pagpatay, hindi na tumayo si Brother Yao. Sa isang iglap lang, nawala lahat ng suporta niya at nagtago sa lupa. Inalis ng lalaking nakasot ang baril, humakbang pasulong, hinawakan ang kanyang kwelyo, binuhat siya na parang sanggol na sisiw, at sabay-sabay na inihagis ang matapang na lalaki na may bigat na mahigit 200 kilo. 10 metro. Malakas siyang bumagsak sa lupa at gumulong sa Cheng Plain. Sa oras na ito si Miss Emily Shaw ay lubos na natakot, ito pa ba ay lakas tao? Biglang hindi niya makita si Andrew Cheng. Sino siya? Bakit may ganoon kalakas na lalaki bilang bodyguard niya? Tila nakita ni Andrew Cheng ang iniisip ni Miss Emily at marahang tinapik ang kanyang balikat, huwag kang mag-alala, walang mangyayaring masama dito. Para lang maturuan ng kaunting aral ang magkapatid na yaw sa grupo ng maliliit na gangster, hindi pinahintulutan ni Andrew Cheng ang dalawang escort na patayin ang mga gangster na ito. Pagkatapos ay pinabalik ni Andrew Cheng si Emily Shaw sa kanyang komunidad. Si Miss Emily ay palaging tahimik sa daan, at hindi siya makapaniwala. Ang nangyari ngayon ay lampas sa saklaw ng kaalaman ni Miss Emily. Lalo na nang makita niya ang dalawang bodyguard sa tabi ni Andrew Cheng, o ang kanyang mga tauhan, naramdaman ni Emily Shaw na kakaiba talaga ang pagkakakilanlan ni Andrew Cheng. Pagpasok sa komunidad. Samahan mo ako sa community, ayoko pang umakyat. Sinabi ni Emily kay Andrew Cheng. Huwag mo masyadong isipin, tulala lang ako. Nang makita ni Miss Emily na kakaiba ang mga mata ni Andrew Cheng, agad niyang ipinaliwanag, ayaw mong malaman ang tungkol sa Red Gate. Manatili sa akin sandali at sasabihin ko sa iyo. Okay. Nangako si Andrew Cheng na sasamahan siya sa paglalakad. Nag-uusap at nagtatawanan ang dalawa, ngunit sa pagkakataong ito ay may nakita silang figure na biglang sumulpot. Isang napakadesenteng lalaki na nakasuot ng suit, may hawak na malaking bouquet ng rosa sa kanyang kamay. Napakaganda ng ugali at napakatangkad ng lalaking ito. Hindi masama ang facial features. Mukha siyang mayamang tao, pero kapag tumitingin siya sa kanyang mga mata ay may nakikita siyang kadiliman. Nang makita niya si Emily Shaw na positibong nakikipag-usap at nakikipagtawanan sa isang lalaki, ang mukha ng lalaki ay agad na natatakpan ng madilim na ulap. Sa wakas ay dumating siya mula sa Kyoto para lang sorpresahin si Emily Shaw, kaya kanina pa siya naghihintay dito hanggang ngayon, ngunit hindi niya inaasahan na maghihintay siya ng ganoong eksena. Ang lalaking ito na may hawak na bulaklak ay nakakaramdam ng galit sa kanyang mga baga, para siyang sesabog. Ano ito? Ang kanyang ina, si Emily Shaw ay talagang may dalang hindi siguradong kasama ng ibang mga lalaki sa kanyang likod. Siyempre, parehong nakita siya ni na Andrew Cheng at Miss Emily. Nang makita ang lalaking ito, biglang lumamig ang mukha ni Emily Shaw na nagsasalita pa at tumatawa, na para bang nakakita siya ng napakakulit na lalaki. Halatang hindi niya gusto ang lalaking may hawak na bulaklak. Felix Fang, bakit ka nandito? Tanong ni Emily Shaw na may diretsong mukha. Ang lalaking ito na nagngangalang Felix Fang ay sinubukang pigilin ang galit sa kanyang puso, itinaas ang kanyang daliri, itinuro si Andrew Cheng ng hindi magiliw, at galit na nagtanong, Miss Shaw, sino siya? Sino siya? Kailangan ko bang sabihin sa'yo? Anong ginagawa mo? Walang pakialam na tanong ni Miss Emily. Sa tagpong ito, tahimik na nagtanong si Andrew Cheng, boyfriend mo. Hindi ko nais-nais na sinabi ni Emily Shaw, hindi, Felix Fang ang pangalan niya, at hindi ko siya gusto. Siya nga pala, kung gusto mong magtanong tungkol sa Red Gate, siya ang young master ng Red Gate sa China. Kabanata 463. Young master ng Red Gate wait ang. Nagtaas ng kilay si Andrew Cheng at tumingin sa gwapong lalaki. Sa gilid na ito, si Emily Shaw ay tumabi kay Andrew Cheng at malamig na sinabi kay Felix Fang, Mr. Fang, ano ang gusto mong gawin? Matagal ko nang sinabi sa iyo, walang posibilidad sa pagitan natin. Mukhang galit si Felix Fang, at sinabing, dahil ba sa kanya, kung sino siya, ibabagsak ko ang kanyang pamilya ngayon. Direktang lumingon si Emily Shaw at sinabing, Felix Fang, masyado kang mayabang. Kung maglakas loob kang ilipat siya, hinding-hindi kita patatawarin. Nang marinig ito, ang mga mata ni Mr. Fang ay nagpakita ng matinding selos, at ang kanyang mukha ay naging mas malungkot. Inalis niya ang tingin kay Emily Shaw, pagkatapos ay tinitigan si Andrew Cheng ng may ngiti, at ang kanyang mga mata ay napakapait.
Nang makita ang ekspresyon ni Felix Fang, bahagyang kumunat ang noo ni Andrew Cheng, ayaw niyang magdulot ng gulo, ngunit hindi niya gustong ipakita sa kanya ng ibang tao ang ganoong ekspresyon. Ilang beses nang tumikim si Mr. Fang, at sinabing may panunuya, Miss Shu, matagal na kitang hinabol, hindi mo man lang ako hinahayaan na hawakan ang kamay mo, naghihintay ang mga lalaking iyon sa bilog na makita ang mga biro ko, ngunit mahal pa rin kita, at nasusumpungan mo pa rin ang ganoong bagay. Nang marinig ni Miss Emily na pinapagalitan si Andrew Cheng sa ganitong paraan, ang kutis ni Miss Emily ay agad na lumabo at sinabing, Felix Fang, binabalaan kita, magagawa ko ang lahat ng gusto mo, ngunit huwag mo siyang pag-alitan, ang bagay sa pagitan natin, at hindi siya mahalaga. Kahit na hindi gusto ni Emily Shu si Felix Fang, alam niya ang kapangyarihan ng kanyang pulang pinto. Kahit ganito si Andrew Cheng, tinatayang hindi nito kayang talunin ang pulang pinto. Malaking puwersa yan. Ito ay nasa loob at labas ng bansa. Gayunpaman, hindi kilala ni Emily Shu si Andrew Cheng, hindi niya alam ang tunay na pagkakakilanlan ni Andrew Cheng. Huwag kang masyadong magtaas ng tingin sa iyong sarili, sa aking paningin, siya ay 100 beses na mas malakas at 1,000 beses na mas malakas kaysa sa iyo. Malamig na tinitigan siya ni Emily Shu, matatag ang kanyang tono. Sa kanyang puso, si Felix Fang ay halos isang mayaman na pangalawang henerasyon, umaasa sa yaman ng kanyang pamilya. Pero iba si Andrew Cheng, misteryosong tao. Narinig iyon ni Andrew Cheng, tumingin kay Miss Shu, na mahigpit na nakahawak sa kanyang braso, nakaramdam siya ng kawalan ng magawa. Bakit kailangan mo akong bigyan ng galit ng ganito? Good. 1,000 beses, tama. Galit na ngumiti si Felix Fang, kung ikukumpara sa pamilya, mas marami siyang koneksyon, kaya ba niya akong talunin? Kung ikukumpara sa hitsura, siya ay napakasoso. Andrew Cheng kaya ganon. Matapos marinig ito, tumanggi si Andrew Cheng. Mr. Fang, ito ang pinakaayaw ko sayo. I'm so proud of myself. Kung wala ang Fang family mo, without your grandfather and your dad's status, maipagmamalaki mo pa ba? You are just a rich second generation, but it's just relying on the Fangjared Gate forces. Si Emily Shu ay labis na naiinis kay Felix Fang kaya minamaliit niya si Mr. Fang sa kanyang puso. Ilang minuto lang bago magkita, puno na ito ng malakas na amoy ng pulbere. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Andrew Cheng, naglabas ng lamig ang kanyang mga mata. Ano ang gagawin ko kung wala ang pamilya Fang? Sa kasamaang palad, hindi totoo ang iyong palagay. Walang awa na tumikim si Felix Fang, Miss Emily, matagal na kitang hinahabol, hindi ko akalain na ikaw ay isang walang hiyang babae, nakasabit sa labas at nakahuli ng ligaw na lalaki, alam mo ba, kung hindi ka inampon ng pamilya Shu, isa ka na ngayong hamak na walang gusto. Sa sandaling lumabas ang pangungusap na ito, ang mukha ni Emily Shu ay namutla, at ang mga braso ni Andrew Cheng ay mahigpit na pinisil sa magkabilang kamay, at ang kanyang katawan ay bahagyang nanginginig. Mula sa murang edad hanggang sa malaki, ayaw niyang mabanggit ng iba. Mas lalong ayaw na marinig mula sa ibang populasyon na siya ay isang masama. Ngunit ang mga chismis na ito ay palaging kasama ng kanyang pagkabata. Kaya't nangakong tatakas siya sa lugar na iyon. Hindi maiwasang manginig ang katawan ni Emily Shu. Sa oras na ito, inabot ni Andrew Cheng at hinawakan ng mahigpit ang maliit na kamay ni Emily Shu, sinabing, huwag kang mag-alala, tuturuan ko siya ng leksyon para sa iyo. Itinaas ni Emily Shu ang kanyang baba at tumingin kay Andrew Cheng na may luha sa kanyang mga mata. Si Felix Fang ay isang malaking buhay na tao. Nakita niya ang eksenang ito sa kanyang mga mata, at bigla niyang inihagis ang isang malaking bangkos ng mga rosa sa kanyang kamay sa lupa, at pagkatapos ay natapakan iyon. Emily Shu? Puti na babae, talagang walang hiya. Galit na sigaw ni Felix Fang. Mula sa unang pagkakataon na nakita niya si Emily Shu, naakit si Mr. Fang sa kanyang kagandahan at sa malamig na ugali ng kanyang katawan. Laging nagkakagulo ang hindi niya makuha. Si Felix Fang ay hindi kailanman nakakuha ng babae, ngunit si Emily Shu lamang ang nagmamalasakit sa kanya. Sa paglipas ng mga taon, hindi siya sumuko kay Miss Emily, bagamat sunod-sunod niyang binago ang babae sa kama, ngunit ang mga gwapo at maganda. Gusto niyang sakupin si Emily Shu at hayaan ang babaeng ito na humamak sa kanya na sumuko sa kanyang pondiya. Bagamat tahasang tinanggihan siya ni Miss Emily ng maraming beses sa nakalipas na ilang taon, hindi pa siya nagsasalita tungkol sa iba pang damdamin, kaya ang mga marangal na anak na lalaki tulad ni Felix Fang ay paminsan-minsan ay naglalaro ng romansa at gumagala sa paligid ni Emily Shu.
Siya ay tiyak na mananalo kay Emily Shu. Kaya naman, nang makita niyang ang kanyang paboritong babae ay mahigpit na nakayakap sa ibang lalaki, naramdaman ng binatang Panginoon ng Red Gateway na ang kanyang buhay ay nabigo, at siya ay labis na nagalit. Siya ang young master ng Fang family ng Fang Menwei-ang. May nangahas na agawin ang babae niya. Kamatayan sa korte. Nang marinig ang mga nakakainsultong salita ni Felix Fang, muling namula ang mga mata ni Andrew Cheng. Naramdaman niya ang bahagyang panginginig ng katawan ni Emily Shu, kaya hindi na nakayanan ni Andrew Cheng. Kinamumuhian niya ang mga taong tulad ni Felix Fang. Papatayin ko siya para sa'yo. Bulong ni Andrew Cheng na hindi pa siya nakakapag-shoot ngayong gabi. Oo, gusto ni Andrew Cheng na pumatay ng tao, hindi basta turuan siya. Maaaring mas pamilyar sa kanya si Miss Emily kaysa sa mga ordinaryong kaibigan. Hindi niya kailangang gumawa ng marami para sa kanya, ngunit hindi niya kayang makita ang ekspresyon ni Miss Emily Shu sa sandaling ito. Parang siya dati. Nang marinig ito ni Andrew Cheng, nanginginig muli si Emily Shu. Alam niyang hindi nagbibiro si Andrew Cheng. Kung naroon ang kanyang dalawang tauhan, tiyak na hindi mabubuhay si Felix Fang. Hindi kailanman. Kinurot ni Emily Shu ang braso ni Andrew Cheng at pinigilan ng may pag-aalala. Matapos makita ang kakilakilabot na husay at hindi mahuhulaan na pagkakakilanlan ni Andrew Cheng, talagang iniisip niya na ang pagpatay kay Andrew Cheng ay hindi lamang isang biro, ngunit ito ay totoo. Kung gumawa si Andrew Cheng ng isang bagay na hindi makatwiran dahil sa kanya, tiyak na pagsisisihan ito ni Miss Emily Shu magpakailanman. Nang marinig ito ni Miss Shu, unti-unting naglaho ang nakamamatay na intensyon sa mga mata ni Andrew Cheng. Trust me, walang mangyayari. Marahang tinapik ni Andrew Cheng ang balikat ni Emily Shu at binigyan siya ng nakakapanatag na tingin. Oh, Miss Emily, mag-toast ka? Nang hindi ko makain ng masarap na alak, sinasabi ko sa iyo, isang malaking pagpapala para sa iyo na pakasalan ang aming pamilyang Fang. Ang iyong mga nakatatanda ay sabik na magambag sa usaping ito ng pamilya, ngunit hindi mo man lang kilala si Cherish, walang kahihiyang nakikihalubilo sa isang mabangis na lalaki, ikaw ay may kasalanan. Malamig na saway ni Felix Fang. Mr. Fang, manahimik ka para sa akin. Hindi ko naisip na pakasalan ang pamilya mong Fang, you die this heart. Kung tungkol sa mga matatandang sinabi mo, iyon ang ideya nila, wala itong kinalaman sa akin. Malakas na tumugon si Emily Shu habang nakasandal ng malapit kay Andrew Cheng, sa takot na gagawa siya ng mga bagay na hindi makatwiran sa sandaling siya ay mapusok. Kung tutuusin, isa lang siyang babaeng inampon ng pamilya Shu. Hindi lang siya nakapagbigay ng kaunting kontribusyon sa pamilyang iyon, kundi kinaladkad din sila pabalik. Sa mata ng mga matatandang iyon, itinaas nila si Emily Shu bilang regalo mula sa langit. Gusto nilang gumanap siya ng papel sa pamilya. Ang pagpapakasal kay Felix Fang at pagpapakasal sa pamilyang Fang ay walang alinlangan na isang napakahusay na pagpipilian. Ang pagpapakasal sa pamilyang Fang, para kay Emily Shu, ay walang alinlangan na isang maya na lumilipad sa sanga at nagiging isang phoenix, na malaki rin ang pakinabang sa pamilya Shu. Itinaas ni Felix Fang ang kanyang paa at tinapakan ng rosas ng ilang talampakan, ang kanyang mga mata ay mas nanlamig, pagbalik ko, tiyak na pupunta ako sa pamilya Shu ng personal at sasabihin sa kanila ang tungkol sa iyong mga kaiyahiyang bagay, nakikita ko kung saan napupunta ang kanilang mga mukha. Gusto ko pa ring mapalapit sa pamilya nating Fang at makipagkaibigan sa ating mga henerasyon. Joke. Ngumisi si Felix Fang at ngumiti, tulad mo, nakahubad ka na ngayon at nakaluhod sa lupa para magmakaawa sa akin na maging inutil. Galit, walang ideya si Mr. Fang kung ano ang kanyang pinag-uusapan, at ganap niyang inilantad ang ugali ng kanyang marangal na anak. Siya ang young master ng Pangjawaitang, ang young master ng Panjmenweitang. May sarili siyang kaiabangan. Ilang saglit ding nagalit si Emily Shu, ngunit mahigpit pa rin niyang hinawakan ang braso ni Andrew Cheng. Ayaw niyang magdulot ng gulo, at ayaw niyang magulo ang pamilyang sumuporta sa kanya. Gayunpaman, nalaman niya na ang kanyang braso ay kinuha ni Andrew Cheng. Si Andrew Cheng ay napakalamig at humakbang pasulong ng may lamig. Isang pahiwatig ng panunuya ang sumilay sa mga sulok ng bibig ni Felix Fang, bakit, gusto mo pang maging isang malaking buntot na lobo sa harap ko, mga bayani ang nagligtas sa Estados Unidos. Kabanata 464
Bahagyang umiling si Andrew Cheng, at sinabing may nakakaawang pagngisi, dam mo, kung papatayin kita ngayon, natatakot akong marumi ang lugar na ito, ngunit hindi ako masama kung hindi kita papatayin. Andrew Cheng, huwag kang pabigla-bigla. Sumigaw si Emily Shue na labis siyang nag-aalala kay Andrew Cheng, at naunawaan niya na kahit nagmamadali siya ngayon, imposibleng pigilan si Andrew Cheng. Kill me. This is really a big joke. Alam mo ba ang kapangyarihan ng Fang family ko? Alam mo ba kung sino ako? Sumenya si Mr. Fang sa madilim na anino at sinabing, lumabas ka, bibigyan ko ng leksyon ang batang ito. Tandaan mo, huwag mo siyang patayin, baliin ang iyong dalawang paa at itapon sa kalsada. Isang figure ang dahan-daang lumabas sa dilim, na nagpapakita ng malamig na pisngi. Mga 40 o 50 taong gulang, nakasuot ng mahabang gown, ilang payat, bahagyang mapuputing mga templo, isang natutulog na pagpatay na intensyon sa buong katawan niya, ay isang hindi kilalang master. Si Andrew Cheng ay malamig pa ring tumingin kay Felix Fang, at hindi sinulyapan ang taong iyon. Nakita ni Emily Shue ang biglaang figurang ito at biglang naisip ang isang tsismis mula sa pamilyang Fang. Gulat na gulat ang kanyang mga mata at abala siya kaya napasigaw siya, Felix Fang, binabalaan kitang huwag tumuloy. Siyang ito. Umungol si Felix Fang kay Emily Shue, ano ba? Sa mga mata ninyong mga puta, ako ang hari. Gagawin ko ngayon ang mga tao na baliin ang kanyang mga paa at ilalagay kayo sa harapan niya. Gawin mo para sa akin. Gayunpaman, sa sandaling bumagsak ang kanyang boses, bigla siyang nakaramdam ng parang bulaklak sa kanyang harapan, at isang marahas na figure ang kumaway ng malakas na kamao upang lokohin ang kanyang sarili. Nang saglit na nagdikit ang kamao at buto ng ilong, naramdaman ni Felix Fang na sa isang iglap ay nabasag ang kanyang nose bridge, na nagdulot ng kaluskos, at pagkatapos ay bumubuga ng dugo ang lukab ng ilong. Isang simpleng suntok lang, na puno ng dugo ang mukha ni Mr. Fang, at ang dugo ay may halong luha, nakakakilabot pa. Ngayon lang siya nabasag ang bibig at sumigaw, at agad na sumigaw ng ilang beses. Pagkatapos, ang kanang braso ni Andrew Cheng ay ibinayo muli, at ang kanyang backhand ay isang sampal, nagbomba sa mukha ni Mr. Fang at pinaypayan siya sa lupa. Si Felix Fang ay umuugong sa kanyang ulo, at si Emily ay nagniningning sa kanyang harapan. Hanggang ngayon, hindi niya maintindihan ang nangyari. Sa bagay, mula sa unang suntok niya hanggang sa pinaypayan siya sa lupa, ilang segundo lang. Moldite talaga ang mga katulad mo. Paulit-ulit na nilang pinagsalitaan ng masama ang mga kaibigan ko. Kung hindi kita pinatay, sorry sa tenga ko. Malamig ang mga salita ni Andrew Cheng, at ang kanyang mga mata ay walang katapusang nakamamatay. Pagkatapos ng lahat, itinaas ni Andrew Cheng ang kanyang paa at direktang tumapak sa dibdib ni Mr. Fang. Kung bumagsak ang paa na ito, tiyak na babagsak ang dibdib ni Felix Fang sa isang malaking lugar at mamamatay kaagad. Nang makita ang mga galaw ni Andrew Cheng, walang saysay ang pagpapakita ng awa. Tigilan mo ako. Sa oras din na ito na ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakatayo sa anino ay humampas, at bago bumagsak ang kanyang mga salita, pinisil niya ang kanyang matigas na kamao patungo sa mukha ni Andrew Cheng. Makapangyarihan. Si Emily Shue ay nakatayo sa likod ni Andrew Cheng, at sa sandaling ito ay malinaw na ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nakagawa lang ng ilang hakbang, at nalinlang si Andrew Cheng sa isang iglap. Mag-ingat ka. Napasigaw na lang si Emily Shue, at ang kamao ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay humampas sa mukha ni Andrew Cheng. Mabangis ang kamao, pumatay sa isang suntok. Sa pagtingin sa hangin hanggang ng suntok na ito, natatakot ako na ang lakas ay sapat na upang ibagsak ang isang pader sa isang suntok, nang walang anumang mga kampana at sipol, isang suntok lang. Tila nagbabantay ito sa putok ng kalaban. Sa harap ng napakalakas na suntok, tumingin lang si Andrew Cheng ng bahagya, at pagkatapos ay direktang lumingon. Ang parehong kaliwang kamay ay nagwagayway ng kanyang kamao, at ang mabangis na kamao ay walang kinikilingan. Ang pangalan ni Yuhan Fang ay naipasa sa Kyoto sa loob ng maraming taon. Siya ay isang matandang lingkod ng pamilyang Fang sa loob ng maraming taon. Bagamat malaki ang pamilya Fang, mayroon itong tiyak na posisyon sa Kyoto. Ngunit ang isang lingkod ng isang pamilya ay nakagawa ng pangalan para sa kanyang sarili sa Kyoto, at ang lahat ay umasa sa kanyang isa pang pagkakakilanlan, ang senior bodyguard ng Weitang Fang family. Ito rin ang nangungunang 10 master ng buong Fangja Weitang. Ang pulang pinto na ito, na nahahati sa panloob at panlabas na bulwagan, ay pinangalan ng Fang.
Natural, si Wei Tang ang namamahala sa lahat ng Red Door affairs sa China. Ang panloob na bulwagan ay nasa ibang bansa. Walang nakakaalam kung gaano karaming mga card ang Red Gate, ngunit at least, sapat na ang isang tulad ni Yuhan Fang. Bagamat Fang ang kanyang apelyido, wala siyang kinalaman sa pamilya Fang. Isang pulubi lamang na iniligtas ng pamilya Fang sa Fangmen Wei Tang, na nagbigay sa kanya ng ganoong pangalan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, talented sa martial arts ang maliliit na pulubi. Sa mga dekada ng pamilya Fang, sila ay tapat. Dumating si Felix Fang sa Shangjiang sa pagkakataong ito, una para kay Miss Emily Xu at pangalawa para sa Underground Chamber of Commerce. Kaya, sa pagkakataong ito, isinama na rin niya si Yuhan Fang. May isang senior bodyguard mula sa Wei Tang Fang family na sumusunod sa kanya. Pakiramdam niya ay ang maliit na Shangjiang City ang kanyang palaruan, at magagawa niya ang anumang gusto niya. Bago pumunta sa Shangjiang, nakapagdesisyon na si Felix Fang. Kung hindi kumain ng malambot si Emily Xu, lalapit siya ng husto, hindi siya makakahawak ng babae. Ito ang tanging dahilan kung bakit puno ng galit si Felix Fang kay Andrew Cheng. Si Yuhan Fang ay palaging nakatayo sa isang madilim na sulok noong una. Nang makita niyang nagtatalo sina Felix Fang at Andrew Cheng, hindi niya ito sineryoso. Nang hilingin sa kanya ni Felix Fang na baliin ang mga binti ni Andrew Cheng at ilayo si Emily Xu, lumabas siya sa madilim na sulok. Para sa master ng Fangja Wei Tang, ang ganitong bagay ay hindi maaaring maging mas simple. Hindi na niya mabilang na beses ang ginawa noon, at matagal na niyang nakasanayan na. Pinlano sana niyang i-scrap ang mga binti ni Andrew Cheng, ngunit bago siya hintayin, nalaman niyang ang kakaibang binata ng kabilang partido ay nabasag ang buto ng ilong ng kanyang young master sa isang suntok, at handa pa siyang magsakripisyo. Napakalakas ng intensyon ni Andrew Cheng na pumatay, kaya ang pawis ni Yuhan Fang ay sumabog lahat. Alam niya kung ano ang posisyon ni Felix Fang sa Fangja Wei Tang, ngunit iyon ang magiging may-ari ng Wei Tang Fangja. Kapag may nangyari sa harap niya, baka mag-guilty si Yuhan Fang on the spot. Hindi man lang masyadong nag-isip, sinuntok ni Yuhan Fang si Andrew Cheng. Ito ang kanyang pinakamadaling paraan ng pagpatay, at ang pinakamadaling paraan din. Hindi mabilang na mga tao ang natalo sa trick na ito. Nagawa niya ang 70% o 80% ng kanyang lakas sa suntok na ito. Wala na siyang pakialam sa buhay at kamatayan ng binata sa kanyang harapan, basta't hindi ma-accident si Felix Fang. Gayunpaman, ang resulta ay hindi katulad ng iniisip ni. Hindi niya pinatay si Andrew Cheng sa suntok na ito, ngunit nakaramdam ng matinding pagtutol sa kanyang kamao. Sa harap ng kanyang marahas na suntok, piniling tamaan talaga ng binatang ito. Papatayin ka ba nito? Nakakatawa naman. Malaki ang tiwala ni Yuhan, naniniwala siyang mamamatay si Andrew Cheng sa sarili niyang suntok. Gayunpaman, sa sandaling dumampi ang dobleng kamao, nagulat si Yuhan, at isang malaking puwersa ang na-upload mula sa kamao ng kalaban patungo sa kanyang sarili. Oo, ang kapangyarihan na kasing dakila ng dagat ay napakalakas. Sa isang iglap lang, nabugbog si Yuhan Fang ng suntok na ito para lumipad ng 4 o 5 metro, at nahulog sa flower bed. Kabanata 465. Parang stagnant ang ulirat, at sobrang shocking din ang visual impact ng eksena. Halos nag-aalala si Emily Xu sa pagkamatay ni Andrew Cheng, ngunit natulala siya nang makita niyang pasimpleng lumilipad si Andrew Cheng sa Fangyu Mountain. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang kakayahan ni Andrew Cheng ay umabot sa napakasamang sitwasyon. Ako ay orihinal na anak na ampon ng pamilya Xu. Noong nasa Kyoto si Emily Xu, natural niyang narinig ang tungkol sa pangalan ng bodyguard ng Fangja Wei Tang na si Yuhan Fang. Napakalupit at talino ng lalaki. Ngunit ang nangungunang 10 master ng Fangja Wei Tang. Kung titingnan ng bansa, isa rin itong mahusay na tao. Gayunpaman, kahit na ang gayong makapangyarihang karakter ay pinasabog ni Andrew Cheng sa mismong lugar, na sadyang nakakagulat. Hinawakan ni Yuhan Fang ang kanyang braso at bumagsak sa lupa, tinitiis ang matinding sakit na dala ng kanyang braso, puno pa rin ng hindi paniniwala. Hindi niya inaasahan na napakagaling ng kalaban, maraming taon na siyang nalubog sa martial arts, at kakaunti ang kalaban. At pagkatapos ng maraming taon, hindi siya nabigo. Pero hindi ko inaasahan na ang binata sa harapan ko ay nil-iPad pala ng isang suntok ang sarili niya. Ito ay hindi naririnig. Sobrang sakit ng braso na halos manhid na ang buong braso. Kung hindi ito isinara ni Mr. Yuhan sa tamang panahon, ang braso ay hindi may tatago sa takot.
Naisip ni Felix Fang sa gilid na hanggat bumaril si Mr. Yuhan, tiyak na mamamatay ang Andrew Cheng na ito, ngunit ang katotohanan ay palaging nakakagulat. Si Andrew Cheng ay hindi lamang okay, ngunit sinuntok din ang pinakamalaking card na kanyang pinagkakatiwalaan. Sabi ko, walang makakapidyo sa mga taong gusto kong patayin. Muli itong sinabi ni Andrew Cheng, at si Felix Fang, na nakarinig ng mga salitang ito sa sandaling ito, ay natakot na sa kanyang tapang, at nanginginig ang kanyang mga binti. Hindi mo siya mapapatay. Sa ganitong mga kalagayan, kinaladkad ni Mr. Yuhan ang isang manhid na braso at sumigaw ng malakas. Bakit, sa tingin mo ba niloloko kita? O hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Itinaas ni Andrew Cheng ang kanyang mga paa, handang tumapak ng husto sa dibdib ni Felix Fang. Siya ang Young Master ng Pangjawaitang, ang Young Master ng Panchmanweitang, at ang magiging tagapagmana ng Panchmanweitang. Kung papatayin mo siya, ang buong Fangja, ang buong Red Gate ay lalaban sa iyo. Mamamatay ka ng walang libingan. Kahit na ang mga tao sa paligid mo ay magdurusa sa pinakamahirap na paghabol. Nag-aalalang sigaw ni Mr. Yuhan. Walang libingan. This is really the first time I heard such thing. Are you threatening me? Tahimik na ibinaling ni Andrew Cheng ang kanyang mukha at tinitigan si Mr. Yuhan na nakahandusay sa lupa na may panunuya, na nagsasabing, kung ganoon nga, pasensya na, pinakaayaw kong pinagbabantaan ang buhay ko. Pagkatapos ng lahat, natapakan ito ni Andrew Cheng. Iklik. Isang muffled crackling ng malulutong na buto. Hinawakan ni Felix Fang ang kanyang kanang braso, at ang kanyang buong mukha ay masakit na parang atay ng baboy, umaangal sa sakit. Ang paa ni Andrew Cheng na ito ay hindi tumapak sa kanyang dibdib, ngunit tumapak sa kasukasuan ng kanyang kanang kamay. Sa pakikinig sa tunog ngayon, tinatayang may comminuted fracture ang kanang braso ni Felix Fang. Huwag isipin ang kamay na ito sa buhay na ito. Kahit na ayon sa kasalukuyang binuo na medikal na pamamaraan, maaari lamang itong palitan ng mekanikal na braso. Nakikinig ka sa tono mo kanina, gusto mong i-strap ang mga paa ko, kaya ngayon ibabalik ko sa iyo ng 2 beses, at kakalbuhin ang mga paa mo, hindi ba sobra-sobra? Nang marinig ito ni Mr. Yuhan, ang kanyang mukha ay nanginginig sa takot, at wala siyang pakialam sa pinsala sa kanyang braso. Sumugod siya ng walang takot sa buhay o kamatayan. Nawalan man siya ng braso, master pa rin si Yuhan Fang, ngunit ang lakas ng kanyang braso ay nakagambala lang sa kanyang hininga. Inayos niya ito sa kalahati lang nito ngayon. Talagang magandang aso ng pamilya Fang. Malamig na ngumiti si Andrew Cheng at tumingin kay Mr. Yuhan na sumugod. Ang kanyang katawan ay umikot at ang kanyang kanang binti ay tila isang bakal na latigo, na nagbobomba ng malupit sa hangin. Ang pagkilos na ito ni Andrew Cheng ay masyadong mabilis, at napakabilis nito kaya hindi na ito maiiwasan ni Mr. Yuhan, at maaari lamang itong labanan ng husto. Malubhang nasugatan ang braso ng huli, at magagamit lamang niya ang kabilang braso para labanan ang makapangyarihang whip leg, ngunit ito ay katumbas ng paghampas ng bato sa isang itlog. Sa isang malinaw na putok, ang 2 braso ng Fangi Mountain ay agad na nagkibit-balikat. Kasabay nito, ang kanyang katawan ay nagpump at lumipad palabas ng ilang metro, tumama sa bakod sa isang gilid ng malakas, at pagkatapos ay nahulog sa lupa. Si Andrew Cheng ay malamig na tumingin sa Fangi Mountain sa lupa, ang kanyang mga mata ay puno ng lamig, at sinabi, Fangi Mountain, tulad ng ipinahihiwatig ng pangalan, sapat na matuwid, ay isa ring bihirang mabuting aso, ngunit, masyado ka bang mayabang? Ngayon, wala ka ng silbi, ang iyong 2 braso ay hindi dapat maging labis. Kung maglakas loob kang bumangon muli, wala akong pakialam na patayin ang isang pamilyang Fang ngayon. Nang marinig ang pangungusap na ito, si Mr. Yuhan ay tila nababalisa sa pamamagitan ng kulog, malamig na pawis ang tumutulo sa kanyang ulo, at tanging takot at walang katapusang pagkabigla ang nasa kanyang utak. Paano kaya yon? Alam ng kabilang partido ang kanyang lakas at walang pakialam. Nanginginig ang buong katawan ni Mr. Yuhan, na talagang nakakatakot. 2 simpleng galaw lang ang binata sa kanyang harapan, at hindi niya pinaganya ang kanyang sarili. Kung gaano kalalim ang kanyang lakas, hindi nang ahas si Mr. Yuhan na hulaan. Noon lamang nakita ni Hong Yishan ang kanyang sarili na puno ng malamig na pawis. Ngayon lang talaga siya nakinig sa mga salita ng Hangul na Young Master na ito at kakatanggalin na sana ng mga paa ni Andrew Cheng. Ito ay naghahanap lamang ng kamatayan. Sa ganoong lakas at edad, si Mr. Yuhan ay may masamang ideya sa kanyang isipan. Ngayon, naunawaan na ni Mr. Yuhan ang sinabi ni Andrew Cheng ngayon.
Ang lakas talaga niyang sabihin na kung papatayin kita, walang makakapidyaw sa kanya. Oo, walang makakapidyaw sa kanya. Ang gayong batang master, ang gayong tao, ay tiyak na hindi isang ordinaryong tao. Tanging ang mahiwagang organisasyon lamang ang makakapagsanay ng gayong tao. General Manuel Chu. Ang pinakamakapangyarihang presensya sa China. Ang nangungunang domestic master. Nilinang ang pinakamakapangyarihang organisasyon sa China, sa kabuuan na 108 katao. Ang bawat isa ay master ng labanan. Ito ang tagapagtanggol ng bansa. Hulaan mo itong layer, pinagpapawisan na si Yuhan Fang. Sa oras na ito, bumagsak si Felix Fang sa lupa at umiyak ng malakas, hinawakan ang kanyang durog na belang braso. Pinilit niyang tingnan si Mr. Yuhan at galit na sumigaw, Mr. Yuhan, pinalaki ka ng pamilya ko Fang sa loob ng ilang dekada, at isa kang aso, ngayon kailangan ko siyang kagatin. Nang marinig ni Mr. Yuhan ang mga salita ni Felix Fang, ang kanyang mga kilay ay nabaluktot sa isang linya, at pagkatapos ay sinabi niya sa malamig na boses, Master Fang, kung ayaw mong mamatay, manahimik ka kay Lao Su. Si Mr. Yuhan ay bihirang magalit, ngunit hindi niya mapigilan ngayon. Napakatangang Master Fang Jawaitang, nakita ko ito sa unang pagkakataon. Noon pa man ay alam niyang aso ang pagtrato sa kanya ng pamilya Fang. Handa rin siyang gumawa ng aso para sa pamilyang Fang, ngunit ito ay kanyang sariling ideya. Ngayon ay isa na namang kwento na sasabihin ng iba. 40 or 50 years old na siya, bakit? Tiyuhin din siya ni Felix Fang, napakasama ng young master na ito para sa sarili niya. Nagalit talaga si Mr. Yuhan. At saka, hindi pa nakikita ng tanggang young master na ito ang sitwasyon, kailangan niyang kaladkarin ang sarili hanggang mamatay. Siyempre, hindi kinaya ni Mr. Yuhan. Kung ibang tao, tatalikod agad si Yuhan Fang at aalis, pero iba na ngayon. Pagkatapos ng lahat, siya ang young master sa labas ng pamilya Fang, ang magiging may-ari ng Pangjawaitang, dapat niyang protektahan ang kanyang buhay. Si Andrew Cheng ay masyadong tamad na asikasuhin ang kanilang pag-uusap, at malamig na tumingin kay Felix Fang at nagtanong, ipagpatuloy mo ang pagsagot sa akin, ang sabi ko ngayon lang, alisin mo ang iyong mga paa, hindi ba ito sobra-sobra? Ang lakas ng loob mo. Humiga si Felix Fang sa lupa at sumigaw, ako ang young master ng Pangjawaitang, ang young master ng Red Gate. Kung maglakas loob kang ilipat ako, ang buong Xiangyang ay kailangang ilibing. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng Ang Manugang Kong Trilyonaryo. For more updates, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.